Ngayong Pride Month, isang kwento ng katatagan, inspirasyon at makulay na journey ng pagiging magulang ang ating aalamin. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sabi nila, love has no limits. At pinatutunayan yan ng isang trans couple na sa kabila ng mga hamon ng lipunan, buong pusong ginagampanan ang kanilang papel bilang trans father at trans mother sa kanilang anak. Ang kanilang makulay na kwento ng pag-ibig at pagiging magulang. Alamin dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At ngayon, kilalanin na natin ang trans couple na si Jackie Olikino o mas kilala bilang trans father at kanyang partner na si Tiki Pajares o mas kilala bilang trans mother. Kasama ang kanilang cute na baby girl na si Athena Carmela upang magbigay inspirasyon sa kanilang colorful family story. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hello po, good morning po. And Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride Month, everyone. Yung interesting ito, tell us about your love story. Paano kayo nagkakilala? We just met po online. Okay. Okay lang po ba? We met po sa Facebook. Okay. Way back pandemic po talaga. Since wala po talaga ako pinagkakakitaan that before. So, napapanood niya na po pala ako na nagvo-vlog na po ako. So, Okay. and then nag-confess siya sa akin na parang naka-receive po ako ng message request. Okay. And then, crush niya daw po ako. Ah, talaga? Okay. Talaga? Paano naakit? Oo. Po, ang ganda niya po. Tapos pag pinapanood ko po siya sa mga vlog niya, ano po, ang saya niya lang po panoorin. Talaga. Kasi in terms of attraction, sanay tayo na talagang sa... Ewan ko, ako yung happy pride sa mga baka lang na in love sa straight eh. Pero, Okay. I mean, dun tayo sa mga kapwa, sa bisexual, sa straight. Pero this time, you were in love with a trans man. So, may adjustments ba? Talagang, okay, ready ako for this kind of being a part of a gay, lesbian coupleship. Tell us more. Actually, talagang hindi po talaga madali. Kasi way back po talaga, I was really attracted to men. Okay. And syempre, as being a gay, kasi feeling ko talaga sa puso ko na babae ako. But definitely, na pag sinabi nga nila na pag tinamaan ka talaga ng pag-ibig, wala talaga sa gender yan. Yes! Diba? That's right. Ay, kailan niyo naman na-realize na handa na kayong pumasok sa ganitong responsibility as a parent to Athena? Actually, our special angel po talaga, ang baby po namin talaga is really unexpected. Okay. So, basically, since nung nalaman, nag-confess po sa akin yung wife ko, and then sinabi niya na, love, buntis ako. Oh, why? Parang nasa work po siya that time, and then parang napapansin ko po talaga na medyo moody siya, lagi po Okay. siyang galit sa akin. And then sabi niya, nag-message siya sa akin na meron siyang picture ng pregnancy test. Dalawa po. And then Okay. lahat po yun positive. And what was your reaction kayong dalawa? Kindly shocked. Okay. Kasi Okay. syempre, hindi ko unexpected talaga na bilang bakla. Oo. As myself, na hindi ko, mabibigla talaga ako na hindi ko inaasahan na magiging tatay na ako. Oo. Yeah. Okay. So, Tapos siya wife naman. Yeah. How do you guys call yourselves now? Wife. Yes. Husband and wife. Okay, husband and wife. Okay. Kinasal na kayo ngayon. Actually, we're totally engaged. Nung isang araw lang po kasi nag-propose po ako. Congratulations. Ayun. Congratulations. Nakakaingit Thank you so much. naman ang pagmamahalang ito. Last Sunday. Yes. Oo, ang galing. After, nagsumama ba kayo sa Pride? Hindi. Kasama po kami doon. Na talagang tinaon ha. At saka there could really be a valid marriage. Yes, Ano? boss. Oo, in the setup. Kasi we really respect God po. So kung ano po talaga yung tama, susundin po talaga namin. Okay, so, well, why? Why are your thoughts? You're telling us kailangan sundin si God. I believe naman po na we have our different choices. And then may kanya-kanya naman din po akong nire-respeto. So kumbaga, for me, I really do believe in God. So I really love my LGBT community. But for Okay. me, syempre po may mga kanya-kanya naman po tayong choices sa buhay. So as for me, sabi mo nga po ng mga followers po namin na kung sino daw po ang magbabarong at magga-gown. So ako po yung magbabarong, siya po yung magga-gown. Okay. Pero I'm curious, kamusta yung dinadala mo si Athena? Ano po, hindi po siya madali. Actually, mahirap po talaga magbuntis. Pero andun po yung saya, tsaka yung excitement. Ilan taon na si Athena? 2 years old po. 2 years old. And you guys have started your relationship 4 years ago, right? So after 2 years, or 1 year,
naging nabuo na si Athena. Ngayon, 2 years old si Athena. Balak ba sundan? Sundan agad. Kaya po hindi ko po. Hindi mo na. Basta daw po mga anak. But for me talaga, gusto ko na po talaga sundan. Kasi talaga? Okay. in my age of 32 po talaga. So, ini-imagine ko po na yung anak ko 2 years old na what more pa kaya pag 40 or 50 na ako. Oo. Masyado pa silang bata. But I really love my wife. So, ayoko pa siyang nahihirapan. Okay. Kasi since nung nanganak po siya talaga, ako po talaga nagpuyat, ako po talaga nag-asikaso all throughout. Kaya, masakit daw po kasi lahat daw po talaga ng ginawa niya is alam kong sakripisyo niya para sa amin talaga. But technically, it's like really the traditional family that we have. The mother and the father. The only difference is that you guys are nagbaliktad because of the transition. You being trans woman, being a trans man, pero you still did because you guys believe in God. This is like somehow medyo traditional din. I don't know how will I construct my question with this, pero we want to know paano niyo binago, pinalawak yung konsepto ng pagiging magulang at kung ano ibig sabihin ng tunay na pamilya. For me po kasi, hindi na, when I say, pag sinabi mo na kasing tatay or nanay ka, yun na yun eh. For me, naniniwala ko na pag sinabi mo talaga na isa kang magulang, dapat mapufulfill mo talaga yung pangangailangan ng anak or asawa mo. Kasi ang pagiging magulang po kasi hindi lang basta physically yan eh. Dapat ready ka talaga spiritually, mentally, at saka yun po. And then, for me, naniniwala po kasi ako na simula po talaga na nagkaanak ako, talagang binago po talaga nila yung buhay ko. Okay. Sabi ko nga po na hindi naman po porket nagkaanak na ako, babalik na ako sa sitwasyon na magpapakalalaki or pwede ko naman po ituloy yung kung ano yung kinagisnan naming buhay. Pero para sa anak namin, kaya naman po namin isurrender lahat. Siguro in the future, magiging lalaki naman po ako at magiging babae siya ulit. Okay. So, Athena calls you Daddy. Daddy. Yeah. And then, sa'yo, Mommy. Okay. Alright. So, bilang parents, ano yung pinaka-rewarding and pinaka-masaya na Sila part? po. Silang dalawa. Opo, sila po dalawa. Okay, sometimes sinisip na, kahit alam natin, hindi dapat natin isipin sabihin ng ibang tao. Pero talagang minsan maapektuhan tayo. What are your thoughts about the reception of the people with the relationship you guys have? Para sa amin po kasi sila parang silang ghost na parang wala kaming pakialam or parang hindi sila namin nakikita. Kasi as nung Kaya na lang po namin. Kasi wala din naman po mangyayari kung papatulan po namin sila eh. and we treat them as parang wala po, invisible kasi wala rin diba po silang may tutulong or ambag sa buhay namin. Well, bukod sa pagiging magulang and content creators din kayo, gaano kahalaga para sa inyo ibahagi yung kwento ng inyong pamilya sa mga nanonood ng inyong mga content? Actually po, isa po yung ginawa namin, kaya po namin tinuloy talaga yung pag-vlog. It's because to inspire other people. Okay. It's also an eye-opener na it doesn't matter who you are or what you are. Karapatan mo talagang bumuo at gumawa ng isang masayang pamilya na kahit bakla or tomboy ka man, na magiging masaya ka. Na kumbaga, ibibigay mo yung buong puso at buhay mo sa pamilyang bubuuin mo habang buhay. Ika nga po na pag sinabi mong bakla ka, tatanda ka mag-isa at malungkot. Pero para sa akin, alam ko na meron na akong anak at asawa na handa nandyan para sa akin na tatanda at hindi ako magiging malungkot habang buhay. Okay. Time comes, si Athena, papasok na ng school, mas maintindihan yung orientasyon when it comes to gender identity, expression, sexual orientation. Paano niyo papaliwanag sa kanya na anak ganito yung sitwasyon natin, ganito yung itsura ko, pero you are still gonna call me daddy. What are your thoughts? For me po, it's really not totally that easy. Kasi syempre, we are here in the Philippines na marami po talagang bashers and Natutuwa judgmental. siya, nakikita niya yung sarili niya. Yeah. Oo. And then, but as long as naman po na parang ipapamulat mo talaga namin sa kanya na kahit bakla yung tatay niya at yung nanay niya is tomboy, as long as na she know how to respect other people, especially na may takot po siya sa Diyos. Alam mo, I realize, no, kasi ako, I myself, parang minsan sabihin ng magulang ko, gusto ko magkaanak pa rin ako someday or whatsoever. I think what happened to you guys is already still a blessing eh. Aside na blessing si anak, feeling ko natuwa pa yung mga magulang niya nangyari yan. Yes po. Ano sabi nila? Yung papa ko sobrang tuwan-tuwa po kasi hindi niya po akalain na magkakaroon siya ng apo sa akin. Okay. Ang pogi talaga. How are you as a mom? Okay lang naman po, parang ganun pa din po sa mga normal na babae po na parents.
Nag-breastfeeding ka din? Opo, Talaga? Okay. So, siguro panghuli na lamang, mensahe nyo na lamang din doon sa ating mga kasamahan sa LGBTQIA+, na nangangarap din siguro bumuo ng pamilya kagaya ninyo. Like, ikaw na muna, love. Love ang tawagan. Yes Oh, po. go, sige. Pero po, ngayon po, misis ko na. Ayun. misis mo na. Kasi we're Okay. totally engaged na rin po. At least breaking stereotypes tayo dito. Yes, Go ahead. Anak, dito ka nga muna. Tara rito, Athena. Sama ka rito kay Nina. Dito ka. Tara rito. O, ngayon, tatawa ka naman bigla. Ano, saan ko ilulugar sarili na? Tara rito, Athena, anak. Yan. So, masasabi ko lang po sa mga kapwa LGBT ko na don't be afraid to show what you are or your true colors. But basically, naniniwala ako na may tamang oras para ipakita mo kung sinong tunay na ikaw. Pero naniniwala din po ako na meron mga tao na nagmamahal sa atin tulad ng pamilya, kaibigan, lalo-lalo na ang Diyos. Kung sa tingin mo na makasalanan tayo bilang bakla or pagiging parte ng LGBT, pero para sa atin, ipakita mo lang sa mundo na pagiging mabuting tao. Oo. Dahil naniniwala ko ang respeto nagmumula sa ating mga sarili. Bagkus pag nirespeto natin ang ating sarili, magmumula rin yun sa ibang tao. Yun lang po. Ang ganda nun, no? Kasi imagine, talagang minsan ginagamit sa atin si Lord para mawala minsan yung tiwanan sa Kanya dahil kasalanan daw pagiging bading. Pero at the end of the day, you, di ba, talagang mas ginawa mo pa siyang challenge para mas mapalapit mo pa yung pananampalataya kay Lord. Ngayon si Athena naiiyak na ikaw naman ang iyong mensahe. Message mo sa mga nasa LGBTQIA+ community as well. Ako po wag po kayo matakot na ipakita kung ano po yung totoong pagkatao ninyo. And wag rin po kayo matakot na magmahal kahit ano pang kasarian po yan. As long as wala naman po kayong ginagawang masama at tinatapakan na tao, yun lang po. Well, maraming salamat, Jackie and TK, sa pagbabagi ninyo sa amin ang inyong amazing story ngayong umaga. Happy birthday. Kailan ang wedding? Nagpaplano na po. Ayun, looking forward. Yes po. Hopefully, sana ma-invite po namin kayo. Yes, why not? Yes. I-host Advance natin yan. Oo, di ba? Just being part of our journey naman po. Nag-host tayo ng wedding, alam mo Yes. yan. And again, thank you for joining us dito Thank you sa po. Rise and Shine Pilipinas.